Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan dito po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas sa Kapitulo 4 at sisimulan ko pong basahin ay nasa talatang 2. Sapagkat ang talatang 1 ay kasama sa pangkat sa Kapitulo 3. Kaya ang ating babasahin ay nasa talatang 2 ng Kapitulo 4. Ganito po ang siyang isinasaad: magpatuloy kayo sa panalangin at kayo'y magbantay na may pagpapasalamat at idalangin din ninyo kami na buksan ng Diyos para sa amin ang pintuan o pinto para sa salita upang aming maipahayag ang hiwaga ni Kristo, at dahil din dito ako'y nakagapos upang ito'y aking maipahayag gaya ng aking nararapat na sabihin. Lumakad kayo ng may karunungan sa harap ng mga nasa labas at inyong samantalahin ang pagkakataon. Ang inyong pananalitay naway laging may biyaya na may timplang asin upang inyong malaman kung paano ninyo dapat sagutin ang bawat isa. Ang lahat ng mga bagay tungkol sa akin ay ipinababatid sa inyo ni Tyquico na minamahal na kapatid at tapat na ministro at kapwa alipin sa Panginoon. Siya ang aking sinugo sa inyo ukol sa bagay na ito upang malaman ninyo ang aming kalagayan at upang kanyang pasiglahin ang inyong mga puso. Kasama niya si Onesimus, tapat at minamahal na kapatid, na siya'y isa sa inyo. Sila ang magbabalita sa inyo tungkol sa lahat ng mga bagay na nangyayari dito. Binabati kayo ni Aristarco na kasama kong bilanggo at ni Marcos na pinsan ni Bernabe, tungkol sa kanya'y tumanggap kayo ng mga utos kung magpupunta siya sa inyo, siya'y inyong tanggapin. At si Jesus na tinatawag na husto. Ang mga ito lamang sa aking mga manggagawa sa kaharian ng Diyos, ang kabilang sa pagtutuli at naging kaaliwan ko. Binabati kayo ni Epapras, na isa sa inyo na alipin ni Kristo Jesus, na siyang laging nagsisikap para sa inyo sa kanyang pananalangin upang kayo'y tumayong sakdal at lubos na nakakatiyak sa lahat ng kalooban ng Diyos. Sapagkat nagpapatotoo ko para sa kanya na siya'y labis na nagpagal para sa inyo at sa mga nasa Laodicea at sa mga nasa Hierapolis. Binabati kayo ni Lucas, ang minamahal na manggagamot, at ni Demas. Batiin ninyo ang mga kapatid na nasa Laodicea at sa Nympha at ang iglesyang nasa kanyang bahay. At kapag nabasa na ang sulat na ito sa inyo, ipinabasa rin ninyo sa iglesia na mga taga-Laodicea at basahin naman ninyo ang sulat na mula sa Laodicea. At sabihin ninyo kay Agripo, sikapin mong gampanan ang ministeryo na tinanggap mo sa Panginoon. Ako si Pablo ay sumusulat ng pagbati ito sa sarili kong kamay
Alalahanin ninyo ang aking mga talikala, sumainyo nawa ang biyaya. Hanggang dito po lamang ang pagbasa natin sa banal na kasulatan. Sa loob ng mga nakalipas na mga Lord's Day, ay tinalakay natin ang tungkol sa aklat ni Pablo sa mga taga-Colosas. At nakita natin kung paano na ang iglesyang ito ay lumago at naging matured sa kanilang pananalig at pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Sila ay nagsimula bilang mga sanggol sa Panginoon. Ngunit pag binasa natin ang Colosas, ay makikita natin ang mabilis na pag-unlad nila sa pananalig at pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ang kanilang katayuan ay laging nakatuon sa Panginoon. At dito ay tinutukoy sa banal na kasulatan na sila'y kinakailangang tumayo ng sakdal. Iyan ay makikita natin sa talatang 12, kapitulo 4. Sapagkat pag sila'y tumayong sakdal, ay lubos na natitiyak nila na ang kanilang mga ginagawa ay naayon sa kalooban ng Panginoon. Nakita din natin kung paano na si Epapras ay isang taga-Colosas at siya ang isinugo ni Pablo upang ipahayag, ipangaral ang salita ng Panginoon. At sa pangaral ni Epapras ay nakita natin dito na merong malaking paglago sa kanilang pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Ang kanilang pananampalataya ay laging nakatuon sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ang siyang sumusubaybay sa atin, siya ang tumawag sa atin. Tayo ay pinagpala niya, ginabayan niya, at siya lamang ang ating pinaglilingkuran sapagkat malaki ang ginawa niya sa atin, tayo ay kanyang tinubos sa ating mga kasalanan, pinatawad at nilinis at kinupkop tayo ng Panginoong Jesucristo at tayo ngayon ay mga anak ng Diyos. Ito ang ating katayuan. At sa kanyang ginawa sa atin, binago niya ang ating buhay. Ito yung sinasabi ni Pablo na ang sino man na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang. Siguro tatanong natin, bakit sila'y binago? Sapagkat sila'y mga ipinanganak sa kaitaasan. They were born above. At ang mga mananampalataya ay ipinanganak sa itaas, sa isang kaharian, sa espiritu. Kaya ang mga mananampalataya ay nasa espiritu. Yan ang laging idinidiin ni Pablo sa mga taga-Roma. At kahit nasa Epeso, at lalo-lalo na dito sa taga-Colosas, ay laging niyang idinidiin na sila ay mga nasa espiritu. At dahilan sa sila ay mga bagong nilalang, ang kanilang mga puso ay binago. Dati-dati ay pusong bato, pero ngayon ay pusong laman. Upang mabatid nila na ang Panginoong Jesucristo ang labis na nagmamahal at sila'y sinisinta ng Panginoon. Kaya nga yung Kapitulo 3 ay laging sinasabi ni Pablo, sa inyong pamumuhay ay kayo'y tumingin sa itaas, na doon ay naroon ang Panginoong Jesucristo.
sapagkat ang mga mananampalataya ay muling binuhay. Dati-dati ay patay, nasa kadiliman, nasa kasalanan, nasa kamalian, walang katwiran, at walang kaalaman sa Diyos. Ngunit ang ginawa ng Panginoon ay sa kanyang dakila at mayamang habag. Naawa siya sa atin, kinahabagan niya tayo, kinawaan niya tayo. At yun ay dahilan sa kanyang dakilang pag-ibig. Labis ang pag-ibig ng Diyos sa mga mananampalataya. At tayo bilang mga mananampalataya, tayo'y kinahabagan ng Diyos. Yung kahabagan niya ay pinamalas niya sa pamagitan ng pagkabayubay doon sa krus sa Kalbaryo. At ating masusumpungan, tiniis niya ang kaparusahan na dapat ay tayo ang siyang dapat parusahan sapagkat ang hatol sa atin ay kamatayan. Inakon ang Panginoon ang kaparusahan, maging ang kamatayan. Namatay siya para sa atin. At dito itinutukoy ng banal na kasulatan na tayo ay kasama ng Panginoon sa Kristo na namatay. Ngunit tayo'y kanyang binuhay. At yun ang sinasabi sa talatang 3, kapitulo 3, talatang 1. Ang sabi ninyo, kung kayo'y nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ng ating Panginoong Hesukristo. Alam natin, ang Panginoon ay nabuhay. Ibinawon siya ng Diyos. At pagkatapos, tayo ay kasamang binuhay. Tingnan nyo ang kapitulo 2, talatang 12. Ang sabi dito, nang ilibing, kayong kasama niya sa bautismo. So kasama tayong inilibing. At para lalong maunawaan natin ang ibig sabihin ng kasama niyang inilibing sa bautismo, ito ay may kaugnayan doon sa Roma Kapitulo 6 na tayo ay kasama ni Kristo. Inilibing. Ngunit, nang siya'y ibangon ng Diyos Ama mula sa kamatayan, mula sa libingan, ang sabi dito, kayo rin. Sabi niya sa mga taga-Kolosas, sa mga mananampalataya, kayo rin ay binuhay. Nakasama niya sa pamagitan ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya mula sa mga patay. So, ibig sabihin, nang ang Panginoong Jesucristo ay nalibing, 2,000 taon na ang nakalipas, namatay siya doon sa krus, ibinaba siya, dinamitan siya o binalot siya ng lino at ng magandang kayo. At pagkatapos ay inilibing sa isang hiram na libingan. At pagkatapos ay inilibing siya noon ng 3 araw. Ngunit noong ika-3 araw, siya ay binuhay ng Diyos. Ibinawon siya. Nang ang Panginoon sa Kristo ay magbangon mula sa mga patay kasama ang mga mananampalataya. Kailan yun? 2,000 taon na ang nakalipas. Tayo rin ay kasama ng ibinangon ng Panginoon.
Kaya ang bawat isa sa atin, ang simulang dinig natin ang ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo, tayo ay nanalig na siya ang umako ng ating mga kasalanan, ipinatawad sa atin ang ating mga kasalanan, ipinanganak tayo sa kaitaasan, pinatawad niya at binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Ang buhay ng Diyos ay nananatili sa ating puso sapagkat binuhay tayo ng Panginoon. At hindi na tayo mamamatay kailanman. Kasi binuhay na eh. Wala na tayo sa libingan. Wala na tayo sa kadiliman. Wala na tayo sa hatol. Ang Diyos ay hindi napupuot sa atin sapagkat tayo'y kinabagan at inilig ng Diyos. At kung hindi tayo kinapupuotan ng Diyos, kapayapaan ang nasa ating puso. At yun ang sinabi ng Panginoon, iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan. Kahit sa ating puso ay payapa tayo. At nananalig na Panginoon Jesucristo ay muling babalik upang malubos ang kaluwalhatian na inilaan niya para sa atin doon sa langit. O kaya nga dito ay tayo lubos na nagpapasalamat. Nakita rin natin dito na ang mga mananampalataya ay kinakailangang mag-ingat. Sapagkat sabi dito sa sulat ni Pablo ay may mga bulaang guro. May mga nagtuturo na binabuluktot ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo bilang mga mananampalataya ay kinakailangan matibay sa katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi yung mga iba't ibang iglesia ng kuno na nangangaral at binabanggit din yung kanilang mga talata. Pero mali ang kanilang mga katuruan. Iyon ang tukoy na bulaang guro. At tinutukoy din dito ang mga kanilang isinasad. Ngunit si Pablo sa kanyang pangaral ay kanyang lalong ipinangaral ang pagiging mataas ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi lamang pagiging mataas, kundi tayo ay sapat kay Kristo. We are complete. Tayo ay ganap. O kaya nga sabi ni Pablo sa mga taga-Kolosas, kayo'y mga banal. Ito ang katayuan ng mga mananampalataya na nagtitiwala sa Panginoon. Sila'y mga banal. Bakit sila mga banal? Sapagkat sila'y pinagpala. Ang kanilang kalagayan ay hindi na makasalanan, kundi mga banal. Itinatawad sa kanila ang kanilang mga kasalanan. At dahil dito, ay sa pagwawakas ng sulat ni Pablo, ay ito ang kanyang mga tagubilin ukol sa mga hiwaga ni Kristo sa iglesia. At ang lagi nating makikita dito, mga minamahal, ay yung patuloy na hinihiling ni Pablo na laging magbukas ng pintuan ang Diyos sa pangaral ng Ebanghelyo. O kaya nga sabi dito sa talatang
dos, ay ito ang hilingin niya. Ang sabi niya, magpatuloy kayo sa panalangin at kayo'y magbantay ng may pagpapasalamat. Ito yung isinasabi ni Pablo na kinakailangan ng mga mananampalataya ay tumayong sakdal. Inaring ganap. Ang mga mananampalataya lang natitiwala sa Panginoon ang siyang mga inaring ganap. Ang tingin ng Panginoon sa atin ay tayo'y matwid. Walang kasalanan. Banal. Ng larawan at wangis na ginawa ng Diyos sa atin, tayo ay banal. Binanal tayo sa pamagitan ng gawa ng ating Panginoon sa Kristo sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. At tayo'y naging matwid, matwiran. There is righteousness in us. Kaya sa harapan ng Panginoon, we are righteous. Matwid tayo. Wala siyang nakikita na anumang kasalanan sa atin. Malinis ang ating buti, malinis ang ating puso, malinis ang ating kaisipan. Wala siyang nakikita na anumang bahid, kasamaan, kapintasan, kulubot man. Wala siyang nakikita. Sapagkat tayo ay sapat, ganap kay Kristo. We are complete. Pag nakarinig kayo ng ibang mga katuruan na sinasabing hindi kayo ganap, maling katuruan nyo sapagkat ang ating katayuan, tayo ay ganap sa harapan ng Diyos. We are complete. At yan ang tinutukoy ni Pablo sa kanyang mga sulat. Kaya sabi niya ay patuloy kayong manalangin. Ang panalangin ay napakalaga sa buhay ng isang mananampalataya. Tayo ay bumabasa ng kanyang mga salita. Ang banal na kasulatan, ito ay salita ng Diyos. Makapangyarihan. At sa ating pamumuhay bilang mananampalataya, kinakailangan sangkapan natin ng panalangin. Na habang binabasa natin ang salita ng Panginoon, siya ay nakikipag-usap sa atin. At tayo din ay kinakailangan makipag-usap sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. At pagkatapos tayo ay magbantay na may pagpapasalamat. To be watchful. Sa lumang tipan, tinutukoy doon kung paano na ang isang propeta ay kinakailangang magmasid. Kinakailangang bantayan. Tayo, mga minamahal, ay nagbabantay sa isa't isa. Babantayan natin ang isa't isa. Na kung sakaling medyo merong nalilihis, palalahanan natin sila. I-remind natin. Kung kinakailangan na sila ay awitan natin ng mga himno na siyang tinutukoy din dito sa banal na kasulatan. Awitin mula sa mga psalter. At ang pangalawa na makikita natin dito, mga minamahal, ay yung nasa talatang 3. Nang sabi ni Pablo, idalangin ninyo kami na buksan ng Diyos para sa amin ang pinto para sa salita upang aming maipahayag ang hiwaga ni Kristo na dahil din dito'y ako'y nakagapos. Ito ang
tungkulin ng iglesia. Nasabi niya sa mga taga-Colosas, kayo'y manalangin. Nabuksan ng Diyos ang pintuan. Kaya masasabi ko rin bilang isang iglesia, kalipunan ng mga mananampalataya, manalangin din tayo na ang Diyos ay magbukas ng pintuan. Pintuan upang may pangaral ang kanyang mga dakilang salita. Naalala natin na ang iglesia ng taga-Colosas ay matitigas o strong. Sila'y very strong sa kanilang pananalig sa Panginoong Jesucristo. At sila'y mga spiritually matured. Sila'y, kumbaga sa Tagalog, sila'y may gulang, may edad sa Panginoon. At kinakailangan maunawaan nila ang hiwaga ng ating Panginoong Jesucristo sa iglesia. Sapagkat sinabi ni Pablo sa unang Korinto, Kapitulo 16, talatang 9, ang sabi niya, sapagkat isang maluwag na pintuan para sa mabisang paggawa ang nabuksan sa akin at maraming mga kaaway. So, si Pablo, kung ating pag-aaralan ng kanyang kasaysayan, ay ilang beses siyang nagpunta sa Asia upang ipangaral ang Ebanghelyo, ang mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. May mga pagkakataon na ang Diyos ay nagbubukas ng mga pintuan. Kaya makikita natin dito sa aklat sa mga gawa ay maraming pinto ang binuksan ng Diyos para kay Pablo. Mismong ang Diyos ang siyang nagbubukas. Hindi tao ang nagbubukas, kundi ang Diyos. Upang maipangaral ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Pero ang Diyos din ang siyang nagsasara. Sapagkat sa mga gawa, Kapitulo 16, talatang 6 hanggang 10, ang gusto ni Pablo ay pumunta sa dakong silanganan ng Asya. Pero isinara ng Panginoon noong siya ay makakita ng isang pangitain na doon sa Troas ay merong isang lalaki na nagsasabi, nangangailangan kami ng tulong dito sa Macedonia. At yun ay nakalahad dito sa Kapitulo 16 ng mga gawa, talatang 6 at 10. Binuksan ng Panginoon. O kaya nga't ang pintuan doon ay naging bukas para kay Pablo. At maraming iglesia ang siyang nabuksan sapagkat alam ng Diyos kung saan naroon ang kanyang mga hinirang na naghihintay na madinig ang mabuting balita. Sapagkat ang iglesia ay pag-aari at katawan ng ating Panginoong Jesucristo. At siya lang ang siyang maaari na gumawa sa buhay ng mga manggagawa. Kaya nga ang panalangin ni Pablo ay nasa talatang 2, magpatuloy kayo sa panalangin at kayo'y magbantay na may pagpapasalamat. At idalangin ninyo na kami nabuksan ng Diyos para sa amin ang pintuan para sa salita upang aming maipahayag
ang hiwaga ni Kristo. The mystery of Christ. At ang hiwaga niyon ay batid natin. Inilahad sa atin ang hiwaga ng ating Panginoong Hesukristo. At yun, siya ang tagapagligtas. Siya ang ating Panginoon. Na siya ay ibinigay para sa atin upang tayo patawarin sa ating mga kasalanan. Na siya ang napakahalaga sa ating buhay. O kaya nga't ito ang ninanais ni Pablo sa mga taga-Colosas. Ang isa pang bagay na tinutukoy dito ni Pablo ay yung nasa talatang 6. Tingnan niyo po ang talatang 6. Dito sa Kapitulo 4 ng Colosas, ang inyong pananalita naway laging may biyaya. Yung pananalita natin kinakailangan ay binabantayan. Sabi nga ni Santiago, ang dila, bagamat ito ay maliit, pero parang apoy, mabaksik. So sabi ni Pablo, bantayan yung pananalita na laging may biyaya. Alam natin ang Diyos ay puspos ng biyaya, kahabagan, at pag-ibig. Kaya ang sabi ni Pablo ay ang inyong pananalitay naway laging may biyaya, na may timplang asin. Alam niyo ang asin, ito ay isang mahirap na trabaho sapagkat sa ibang lugar, ang asin ay tinitipon. Halimbawa, meron diyang dalampasigan, beach. Yung iba, kukuha ng buhangin at gagawa sila ng parang isang plat. Ilalatag nila ang buhangin. At pagkatapos, kukuha sila ng tubig ng dagat. At ibubuhos doon sa kanilang inayos na buhangin. At pagkatapos, ay hihintayin nila na matuyo ang tubig doon. At pagtuyo na, kanilang kukunin yung buhangin at ilalatag sa isang lalagyan. At kanilang kakalusin. At ang maiiwan ay yung mga asin na nakadikit doon sa kanilang pinaglagyan. At yun ay nagsasaad na meron na silang asin. Dito sa atin sa Pilipinas, halimbawa sa Las Piñas, noon, ewan ko ngayon, hindi ko alam, meron silang parang isang lugar na parang bukid na kumukuha sila ng tubig ng dagat. At pagkatapos ay hinihintay nilang matuyo. Pag natuyo, doon nila kinakayon ang asin. At yun ang ating nabibili sa pamilihan. Ang asin ay maganda sa timplahan. Ang asin ang siyang nagpapaganda ng lasa ng ating mga pagkain. Pero kinakailangan ang asin ay maganda ang timpla. Hindi naman masyadong kinakailangan maalat sapagkat pag maalat naman, nagre-react yung miyembro ng ating katawan. Ayaw ng ating katawan na sobra ang alat. Kaya nga sa aming bahay,
yung mga patis, hindi namin masyadong ginagamit. At paminsan-minsan meron toyo kasi ang toyo may asin din. So ang asin ay ginagamit lang namin sa pagluluto. Pero kung ako tatanungin nyo, ayoko na maalat, kailangan ay matabang ang luto sa aming tahanan. Kung gusto nila medyo maalat, magdagdag sila ng patis. Ang sabi ng Panginoon pagdating sa asin, at ito ay sinabi sa Mateo Kapitulo 5, talatang 13. Ang sabi dito, kayo ang asin ng lupa. Ibig sabihin, ang mga mananampalataya ang asin. At yun sa sinabi ni Pablo na may timplang asin. At ang sabi ng Panginoon dito ay kayo ang asin ng lupa. Ngunit kung ang asin ay tumabang, paano maibabalik ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, maliban na itapon sa labas at tapakan ng mga tao. So, direkta na sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo sa bawat isa at bawat mananampalataya na tayo ang asin. Pag sinabi ng Panginoon tayo ang asin, tayo ang siyang nagpapaganda sa ating paligid, sa ating pamumuhay bilang mga mananampalataya. Ibig sabihin, kung kayo lamang ang mananampalataya sa bahay, tayuan ninyo na kayo lamang ang mananampalataya. Pag pinabayaan ninyo na maghari ang pagkawala ng pagka-Diyos sa tahanan at kayo'y nasama, tumatabang ang sambahayan. Na ibig sabihin, kayo ang asin sa sambahayan. Kayo ang mananampalataya. At kung kayo ang mananampalataya, pahayag natin sa ating asawa, pahayag natin sa ating mga anak, pahayag natin sa ating mga kaibigan at mga kapatid, tayo'y isang mananampalataya. Iyon ang ibig sabihin ng Panginoon. Asin. Sa sanlibutan, tayo ang asin. Bakit sinabi ng Panginoon? Sapagkat ang sanlibutan ngayon ay magulo. Ang sanlibutan ngayon ay nasa kadiliman. Ang sanlibutan ngayon ay pawang kasinungalingan ang sinasabi at mga sinungaling. Makikita niya sa hearing. Pag kayo marunong manood ng hearing sa social media. At kanilang isinasaad ang kasinungalingan. At dito ay tinutukoy ng Panginoon sa sanlibutan ito, sa ating tahanan, sa ating mga kaibigan, sa ating lipunan, sa ating pamahalaan, kinakailangan tumayo tayo na asin ng Panginoon bilang mga mananampalataya. At ito ang siyang tinutukoy dito sa banal na kasulatan. Maging asin. Hindi lamang yun ang binigay ng Panginoon. Tayo ang ilaw. Ye are the light of the world. Mas maliwanag yun kung dadating sa atin. Bakit maliwanag? Maraming patayan.
maraming magnanakaw, maraming gumagawa ng kasinungalingan, maraming nandaraya. Alam niyo, dito sa Pilipinas, meron lamang isa latang lugar na ang katwiran ng Diyos ang siyang ipinahihirap. Halimbawa, isang tindahan. Hindi ko na babanggitin kung saan lugar yun. Wala nagbabantay sa tindahan. Honesty. At doon ay tinutukoy na pag ikay bumili, iiwanan mo yung bayad. Pero kung malaki ang pera mo at kailangan sukli, ikaw na rin ang kumuha ng sukli. Pero iwanan mo. Kaya nga't doon ang tinatawag na pagiging asin at ilaw sa sanlibutan. Tingnan niyo ang ginagawa ng ibang tao. Kasamaan at kadiliman. Pag walang nakatingin sa tindahan, kinukuha nila. Walang bayad. Ganyan ang takbo ng sanlibutan. Kaya sabi ng Panginoon, sa sanlibutan kayo ang asin. Kaya sabi ni Pablo dito sa talatang 6, ang inyong pananalita'y laging may biyaya na may timplang asin. Sabi sa verse 6, upang inyong malaman kung paano ninyo dapat sagutin ang bawat isa. Ang ganda ng mensahe ni Pablo sa mga taga-Colosas. Ganon din sa atin. Yung ating pananalita ay kinakailangan banayad o kinakailangan bigyan ng emphasis, lakasan natin upang malaman nila yung ating katayuan. Maraming mga batas ang nangyayari. Pero kinakailangan ng mga batas na yun ay naayon sa kalooban ng Panginoon. At kinakailangan na mga bagay na yun ay ating ginagawa. Kaya sabi dito ni Pablo, may timplang asin. Pag ba tayo ay nagsalita, merong timplang asin. Mabiyaya. Pag sinabing mabiyaya, ibig sabihin may halong pagtutuwid, may halong payo, malumanay, at ganoon ang siyang tinutukoy dito, may timplang asin. Yung mga sumusunod na mga talata ay ito ay mga pagbati at basbas o mga pagpapala na inilaan ni Pablo sa mga mananampalataya. At nakita natin dito na sa sinabi ni Pablo tungkol sa bawat isa na sabi niya sa talatang 12, sabi niya ay binabati kayo ni Papras na isa sa inyo na alipin ni Kristo Jesus na siya laging nagsisika para sa inyo sa kanyang panalangin. So ito si Papras ay siya yung prayer warrior na tinatawag. Laging nananalangin. At ang panalangin niya ay tungkol sa mga mananampalataya. Ano ang kanyang panalangin? Sabi niya, upang kayo'y tumayong sakdal. Tingnan niyo ang verse 12. Sa panalangin,
Ang panalangin niya ay upang tumayo kayong sakdal. Ibig sabihin, matwid, righteous, mga inaring matwid ng Diyos. Ibig sabihin, hindi tayo kinakailangang nakikihalubilo sa mga masasama. Hindi tayo umupo sa mga upuan ng mga manlilibak. Hindi tayo sumasama sa mga taong mga sinungaling. Kundi ang sabi dito, tumayong sakdal at lubos na nakatitiyak sa lahat ng kalooban ng Diyos. Sa atin lamang ipinahayag ng Diyos ang kanyang kalooban, hindi sa lahat ng tao. Ang Diyos ay hindi nagpapahayag ng lubusan sa ibang tao, kundi sa mga mananampalataya. Ang ipinapahayag lamang ng Diyos sa ibang tao ay siya'y napupuot sa kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero sa atin, pag-ibig, kahabagan, biyaya ang ipinapahayag ng Diyos sa atin. Bakit? Sapagkat tayo ang kanyang kinukop na mga anak. At ang pag-ibig ng Diyos ay wagas. Hindi nagbabago sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago. Wala tayong makikita na may pagbabago sa Diyos. Kundi ang Diyos ay di nagbabago, gayon din ang kanyang kahabagan, gayon din ang kanyang paghirap sa atin, gayon din ang kanyang pagmamalasakit sa atin. Hindi nagbabago. Kaya nakakatiyak, lubos na nakatitiyak sa lahat ng kalooban ng Diyos. O kaya nga, ang nabanggit dito ni Pablo ay ang kanyang biyaya. Ito ang benediction na tinukoy ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Na sabi niya, sumainyo nawa ang biyaya. At ito rin ang siya sinasabi ni Pedro sa mga mananampalataya. Na naway lumago kayo sa biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lamang sa biyaya, kundi sa kaalaman natin sa Kanya, sa ating Panginoong Jesucristo. At ito ang tungkulin natin araw-araw. Huwag nating kalilimutan na kayo ay hinirang, na kayo ay pinagpala at pinili ng Panginoon at hindi dapat makisalimuha sa mga masasama. Naroroon kayo para ipahayag ang katwiran ng Panginoon. Kayo'y naroroon ipang pahayag ninyo kung paano na kayo ay binago ng Panginoon, kung paano na kayo ay mga anak ng Diyos, kung paano na si Kristo ay namatay para sa inyo, at kung paano kayo'y kinahabagan ng Diyos at inilig ng Diyos. Malabis ang paggiliw ng Panginoon sa atin, ng ating Panginoon sa Kristo. Giliw na siya sa atin. Kaya sabi niya, kung kinakailangan paiksiin ang araw, ay paiksiin niya para sa mga mananampalataya. At yun ay kanyang ginagawa sa atin. Naway ang mga bagay na ito ay tunay na pagbulay-bulayin natin sa ating puso, sa ating kaisipan. Na tayo'y malabis na kinagigiliwan ng ating Panginoong Jesucristo. Maging saan man kayo naroroon. Maging sa trabaho, maging sa paglalakad, sa pamimili, lagi nating alalahanin, kinagigiliwan ka
ng Panginoon at na labis na iniibig. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita at patuloy mong pagpalain ito sa aming mga puso. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.